Nakatuon sa nasusunog na sulok, sinubukan ng isang tao na malaman ang lokasyon ng elder. Na may tulala na ekspresyon sa kanyang mukha, namangha ang lalaki na buhay si Jens. Si Jens naman ay muling nagtanong kung saan ang elder. Natakot, iniulat ng lalaki si Honey, sinabi niya na personal niya silang papatayin, nagtatanong kung paano nabuhay si Jens. Sa kanyang mga pag-iisip, nagtaka ang lalaki kung talagang nahulog si Jens sa mga kamay ni Jamie na hindi man lang marunong kumontrol ng mana. Bigla, sinuntok ni Jen ang dingding, na naging sanhi ng pagpikit ng mata ni May. Pagtalikod sa nag-aalarmang si Pep, sinabi ni Jen na hindi niya ito uulitin. Iniisip ang hindi kapani-paniwalang lakas ni Jen, nagtaka si Pep kung ano ang nangyari sa kanya. Nakatingin sa kawalan at patuloy sa pag-iisip, iniulat niya na walang narinig mula sa mga miyembro ng organisasyon, na sinasabing kung alam nila ang pagbabalik ni Jen, magkakaroon agad ng kaguluhan. Itinaas ang kanyang mga kamay, inisip ni Pep kung gaano sila lahat nagdusa, nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin. Dagdag pa, sinabi niya na hindi niya rin alam kung saan nagpunta ang elder. Pinagmamasdan si Pep na tulala, nagtaka si Rice kung totoo ba ito. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Rice na tinanong niya si Pep kung totoo ba ito. Nagulat, sinabi ni Pep na totoo ito, idinagdag na sasabihin din sa kanila ng ibang lalaki ang parehong bagay. Kunot-noo, inisip ni Rice na naiirita siya sa sitwasyong ito, na sinasabing upang maisakatuparan ang mga utos ni Wolfie, kailangan nila ng isang pinuno. Sinabi ni Pep na alam ng boss ang lahat ng nangyayari sa lungsod, kaya malaki ang posibilidad na may alam siya tungkol sa simbahan. Nilamon ang kanyang mga mata sa isang pulang glow, bumaling kay Pep, nagtaka si Rice kung saan niya iniisip na maaaring naroon ang boss. Na may magulo na ekspresyon sa kanyang mukha at sa kanyang mga pag-iisip, sinabi ni Pep na sa pagkakataong ito, kailangan niyang sagutin sila ng maayos, na sinasabing kung hindi, pupugutan siya ng ulo. Ibinaba ang kanyang mga kamay, sinabi ni Pep na dahil gusto ng boss ang alak at mga babae, maaari niyang tingnan ang mga bar na konektado sa kanila. Pagtalikod, napansin ni Jen na may saysay ito. Sinabi ni Rice na sa kasong ito, pupunta sila sa mga bar. Huminga, sa kanyang mga pag-iisip, sinabi ni Pep na maayos ang lahat. Bigla, sinuntok ni Jen si Pep sa mukha. Nakatingin sa harapan, sinabi ni Jen na inutusan siya ni Jamie na dalhin ang isang kasabwat sa kanya, sinasabing lalapit siya. Ipinikit ang kanyang mga mata, nagtaka siya kung saan siya iiwan, na nagmumungkahi na itali siya at iwanan sa kagubatan. Matapos sipin si Pep sa ulo, sinabi ni Rice na magandang ideya ito, na nagmumungkahi na iwanan siya ni Jen sa warehouse sa kanyang bahay. Papunta sa labasan, hiniling ni Rice kay Jens na bilasan, idinagdag na nag-aaksaya na sila ng maraming oras. May kamay ng isang tao ang humipo sa pintuan. Nang buksan ito, nakita ng estranghero ang maraming duguan na katawan. Pagpasok sa silid, nagtaka ang estranghero kung ano ang nangyari. Nakatingin sa paligid, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Na may mukha na puno ng emosyon, nagtaka ang estranghero kung namatay ba ang lahat. Umiiwas ng tingin, iniulat niya ang pag-iisip na makukuha niya ulit ito dahil hindi niya sinara ang bahagi ng kahapon, na sinasabing ngayon ay walang magpapalo sa kanya. Papunta sa labasan, inisip ng estranghero na kailangan niyang tumakas bago magsimulang magtanong ang ibang miyembro ng organisasyon. Ang sinag ng araw ay bumabasag sa bintana. Humihikab, ipinapalagay ni Jamie na talagang pagod siya, napansin na late na siyang nagising. Itinaas ang ulo, nalibang si Wolfer sa kanyang sariling mga pag-iisip. Ipinikit niya at sinabing ngayon ay hindi niya maiiwasan ito. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Jamie pasulong. Nakatingin sa paligid, bumaling kay Black na lumulutang sa malapit, sinabi ni Wolfer na dahil nararamdaman ng kanyang ama ang kanyang presensya, sandali niyang ikakansela ang kanyang tawag. Lumapit sa pasukan ng kainan, binati ni Jamie ang kanyang ama at ina ng magandang umaga. Nakangiti at bumaling kay Wolfer, sinubukan ni Arino na malaman kung sapat ba ang kanyang tulog.
Sinabi ni Sarah kay Jamie na napakahusay ng kanyang tulog. Ibinaba ang ulo, sinabi ni Wolfer na wala ang kanyang ina. Nakita ang kanyang sarili sa likod ni Jamie, sumigaw si Shai na narito siya. Nagulat, nagtaka si Jamie kung saan siya nagtago, sinasabing hindi niya man lang napansin ito. Umiiwas ng tingin at nag-iisip, sinabi ni Wooler na sa katunayan ay napansin niya siya. Habang hinahaplos si Jamie sa ulo, nagtaka si siya kung nagulat ba siya. Si Jamie naman ay nagsabi na oo, idinagdag na mas masaya siya kaysa takot. Ipinagsama ang kanyang mga kamay, nagtanong si siya kung bakit napakabait ni Wolfer. Na may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha, iminungkahi ni Jamie na magsimula na siyang kumain. Nakasandal kay Wolfer, tinawag siyang kaibig-ibig ni siya, hiniling sa kanya na bigyan siya ng isa pang yakap. Sa kanyang mga pag-iisip, nakiusap si Jamie sa isang tao na pakalmayan sila. Pagkatapos nito, nagsimulang kumain ang lalaki. Nakita si Sarah sa malapit, nagmamadaling yakapin siya ni siya. Sa sandaling iyon, namula ang pisngi ni Wolfer. Sa kanyang mga pag-iisip, sinabi niya na gusto rin niyang pisilin ang pisngi, sinabing napakalambot ng pisngi ng sanggol. Bigla, nagpatuloy sa pag-iisip, nagtaka si Jamie kung bakit pa niya iniisip ito. Nabagsak ang ulo sa mesa, nanigas si Wolfer sa isang posisyon. Ito din. Inisip ni Jamie na masyado siyang nasanay sa isang tahimik na buhay. Napansin ang mga bakanting plato, may nagtaka kung bukas na iyon. Kinuha si Sarah sa kanyang mga braso, sinubukan ni Jamie na alamin kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagulat si Argan at nagtaka kung nasabi ba niya kay Wolfer ang tungkol dito. Pagtalikod, sumigaw si siya na lubos niyang nakalimutan ang tungkol dito. Napansin ang matinding pagkasabik niya para sa kanyang anak, naglitawan ang mga alaala sa ulo ni Jamie. Sa kanyang isip, nahulaan ni Wolfer na pinag-uusapan ni siya ang araw na nakita niya ang buong body breathing technique. Patuloy na nag-isip, napansin ni Jamie na dahil sa ugali ng kanyang ina, napigilan niya ang sarili. Sa isang mukhang puno ng pagkayamot, humingi ng tawad si Wolfer. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni siya na maayos lang siya. Alam niyang maayos ang kanyang anak pagkatapos ng mga nasabi, sinabi niya na kung gagawin ito ni Jamie sa hinaharap. Ipipikit ni siya ang kanyang mga mata at sinabi na simpleng babagsak siya sa isang lugar sa koridor at magsisimulang umiyak dahil labis siyang magagalit. Sinabi ni Wolfer na hindi na ito mangyayari muli. Ibinaba ang kanyang ulo, nagtaka si Jamie kung ano ang mangyayari bukas. Sinabi ni Shai na bukas ay pupunta sila sa sayawan. Sinasabi sa atin ng balangkas ang tungkol sa isang engranding sayawan na gaganapin ng mga counties ng Simon at Welton. Nakatingin sa kawalan, si Arino ay nalunod sa kanyang sariling mga iniisip. Karamihan sa mga nobles mula sa silangan ng kaharian ng Seldom ay dapat dumalo. Pinagsama ang kanyang mga kamay, sinabi ni Shi na hindi pa sila kumuha ng mga bata dati. Napansin na ngayon ay sapat na ang kanilang edad, sinabi ni Shi na nag-aapoy siya sa pagkasabik. Ang isang maliwanag na buwan ay bumalot sa malawak na lugar ng estate kung saan matatagpuan si Jamie. Sa kanyang isip, namangha si Wolfer na sa kasong ito ay mawawala ang kanyang mahalagang libreng oras. Frozen sa isang posisyon, tinawag ni Jamie si Black na nakatayo sa windowsill. Inanunsyo ni Wolfer na pupunta sila sa dalawang iyon. Ilang tunog ang narinig sa dilim na bumalot sa kalye. Sa sandaling iyon, mayroong patungo sa unahan. Bigla, may narinig na tunog ng pintong bumubukas. Samandal sa mesa, bumaling kay Wolfer. Natuwa si Jens na sa wakas ay dumating na siya. Inalis ang hood mula sa kanyang ulo, sinubukan ni Jamie na alamin kung paano ang takbo ng kanyang assignment. Na may mukhang puno ng pag-aalala, humingi ng tawad si Rice, sinabi na hindi nila nalaman ang tungkol sa simbahan ni Janice. Pagkatapos ay sinabi niya na ang simbahan ay itinatayo na ngayon. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Wolfer na naiintindihan niya ito, nagtanong kung ano ang tungkol sa kanyang pangalawang assignment.
Sa kanyang isip, napansin ni Jamie na maging ang pamamahala ng rival ay mahihirapan sa pagkuha ng impormasyon sa loob ng isang araw. Binaling ang kanyang atensyon sa nakatali na si Pep, idineklara ni Rice na narito siya. Na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, sa kanyang isip, nagtaka si Pep tungkol sa buhok ni Jamie, nagpapahiwatig na nahulaan na ng pamilya Welton ang lahat. Ibinaba ang kanyang ulo, sinabi ni Rice na ito ay isa sa mga pinuno ng rival, inihayag na alam niyang sinisikap ni Honey na patayin sila. Napansin ni Jamie na sa kasong ito, gagawa siya ng isang perpektong informant. Pagtalikod kay Jamie, napansin ni Jens na walang alam si Pep. Sinabi ni Wolfer na siya mismo ang mag-check nito. Nakakunot ang noo, iniutos niya sa mga bata na alisin ang gag sa bibig ni Pep. Lumalabas ang laway mula sa bibig ni Pep. Nagsisimulang sumigaw, nagsimula siyang humingi ng tulong, idineklara na wala talaga siyang kinalaman dito. Napansin na kung iiwanan nila siyang buhay, malalaman niya ang lahat. Pagtalikod sa nabiglang si Pep, nagtaka si Wolfer kung bakit siya nanginginig. Binalot ang kanyang katawan sa mga stream ng madilim na mana. Sinabi ni Jamie na hindi niya man lang naisip na patayin siya at kailangan lang niyang kumpletuhin ang isang gawain. Sa kanyang isip, sinabi ni Pep na nakaramdam siya ng napakalaking halaga ng masamang enerhiya. Nagsisimulang umiyak, sinabi ni Pep na gagawin niya ang anumang iniutos ni Jamie. Napansin na kung kailangan niyang hanapin ang boss, gagawin niya ito habang humihingi ng awa. Dagdag pa, sinabi ni Wolfer na napakaingay niya. Tiningnan si Pep na nakayuko ang ulo, sinabi ni Jamie na isang bagay lang ang hinihingi sa kanya. Patuloy na nag-iisip, nagtaka si Pep kung bakit hindi siya makapagsalita. Dama po ang kamay ni Wolfer sa ulo ni Pep. Patuloy na umikot ang madilim na mana sa kanyang mukha. Niyakap si Pep, iniutos ni Jamie na pumunta siya sa count at mag-ulat tungkol sa mga gawain ng kanyang organisasyon. Pagkatapos nito, nakasandaw sa kanyang binti, sinubukan ni Pep na tumayo. Pagtalikod, nagtungo siya palabas. Nakatingin sa unahan, napansin ni Wolfer na hindi siya dapat magpakita ng simpatiya. Idinagdag na hindi pa rin hahabulin ng organisasyon si Pep dahil hindi siya madaling bibitawan ng count. Binaling ang kanyang atensyon sa mga lalaking nakatayo malapit, hiniling ni Wolfer na umalis sila sa lungsod at magtago sa isang lugar. Lumapit sa mukha ni Jamie, nagsimulang bamulong si Black. Nagulat si Wolfer, napansin na ngayon ay hindi sila nagtanong tungkol sa dahilan. Ibinaba ang kanilang mga ulo, idineklara ng mga lalaki na ang kanyang mga utos ay walang pasubali, sinabi na dapat lang nilang sundin ang mga ito. Itinaas ang kanyang ulo, ipinapalagay ni Rice na naiintindihan niya kung bakit sinabi ito ni Jamie sa kanila. Sa kanyang isip, napansin ni Wolfer na mahusay na sinusuri ni Rice ang sitwasyon. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Jamie na tama ang iniisip ni Rice. Iniisip na ganap na sisirain ng kanyang ama ang rival, napansin na sa proseso ay walang sinuman ang makakaalala sa dalawang nawawala. Pagtalikod, sinabi ni Jamie na aalis siya sa loob ng ilang araw, hinihiling sa mga lalaki na magtago hanggang sa panahong iyon. Hinihipan ng hangin sa gabi ang kanyang balabal. Pagbukas ng pinto, sinubukan ni Rice na tawagin si Wolfer. Pagtalikod, sinubukan ni Jamie na alamin kung ano ang nangyari. Na may mukhang puno ng pagkalito, nagtaka si Rice kung ano na sila. Sinabi niya na alam na nila na sila ay mga bangkay, idinagdag na tinanggap na nila ang hindi maibabalik na katotohanan na ito. Sinabi na hindi sila partikular na nais na bumalik, sinabi ni Rice na nasiyahan siya sa kanyang kapangyarihan. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, nagtaka siya kung anong uri ng nilalang siya, nagpapahiwatig na kailangan niyang malaman. Frozen sa isang posisyon, sinubukan ni Jamie na alamin kung ano ang eksaktong interes ni Rice. Siya naman, napansin na ang kanilang lakas ay naging maraming beses na mas malakas kumpara sa kung ano ang mayroon sila noong buhay. Tiningnan ang nabiglang si Wolfer, nagtaka si Rice kung posible na sila ay naging mataas na uri ng undead. Pagkatapos nito, umalis si Jamie.
Nagulat si Rice at humingi ng tawad, nagtanong kung hindi ba niya nagustuhan ang tanong.